Sisimula ang pelikula sa isang buntis na babae na nagngangalang Annette. Sa pagkakataong iyon, tinamaan siya ng kidlat habang may bagyo at dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, namatay si Annette, ngunit nailigtas ng mga doktor ang kanyang anak na lalaki na ipinanganak ng maaga. Pagdating ng asawa ni Annette na si Greg, sinabi sa kanya ng doktor ang nangyari. Sinabi rin ng doktor na may albinism ang anak ni Greg, ibig sabihin, napakaputi ng kanyang balat. Tila hindi matanggap ni Greg ang kanyang anak dahil dito. Pagkalipas ng 20 taon, sina Sheriff Doug Barnum at ang kanyang team ay nagsasagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng isang matandang lalaki sa kanyang bahay. Napag-alaman nilang namatay ang lalaki dahil sa atake sa puso. Habang naghahalughog sa bahay, natuklasan nila ang isang basement kung saan may nakatira na binatilyo. Hindi makumbinsi ni Doug na lumabas ang binatilyo kaya tumawag siya ng isang psychologist na nagngangalang Jesse Caldwell para tumulong. Pagdating ni Jesse sa basement, nakita niya ang binatilyo na nakatago sa isang madilim na sulok. Kinausap niya ito hanggang sa lumabas ang binatilyo. Ang pangalan ng binatilyo ay Jeremy Reed at may albinism siya, kaya't napakaputi ng kanyang balat at tinatawag siyang powder. Hindi pa siya kailanman lumabas ng bahay. Nang tanungin ni Jesse kung bakit hindi niya tinawagan ng pulis noong namatay ang kanyang lolo, ipinaliwanag ni Jeremy na sinabi ng kanyang lolo na huwag makipag-usap kan-inuman para sa kanyang kaligtasan. Nagtayo pa ang kanyang lolo ng maliit na aklatan sa basement upang matuto si Jeremy ng mga bagong kaalaman. Sinabi ni Jeremy na namemorya na niya ang lahat ng libro sa aklatan. Nang marinig iyon, nagpa siya si Jesse na subukin siya at nagulat nang malaman na natatandaan talaga ni Jeremy ang bawat talata sa librong pinili niya. Na-impress si Jesse sa mga kakayahan ni Jeremy kaya dinala niya ito sa isang dormitoryo para sa mga lalaki dahil wala itong tagapag-alaga at ngayon ay nasa pangangalaga na ng estado. Sa dormitoryo, napansin ng mga bata si Jeremy dahil sa pagiging kakaiba niya. Isang grupo ng mga bata ang nagsimulang mangbuli sa kanya. Habang kumakain sila, pinagtangkaan siyang hamakin ng pinuno ng grupo na si John Box, na sinabing dapat niyang balansehin ang isang kutsara sa kanyang ilong. Pagkatapos, kinuha ni Jeremy ang kutsara at ginamit ang kanyang nakatagong kapangyarihan para hilahin ang isa pang kutsara papunta sa kanya, na ikinagulat ng lahat sa cafeteria at lalo silang napaisip na kakaiba siya. Samantala, umuwi si Doug pagkatapos ng trabaho at nadaanan ng kanyang anak na si Steven nang hindi ito binati. Hindi maganda ang relasyon ni Doug at Steven mula nang magkasakit ng malubha ang asawa ni Doug na si Emma. Pagkatapos, pinasok ni Doug si Emma sa silid at sinuri ang kanyang kalagayan habang nakahiga ng mahina sa kama dahil sa kanser. Tinanong din niya ang nurse tungkol sa kalusugan nito. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang pumasok si Jeremy sa high school at sumali sa klase sa pisika. Sa klase, ipinakita ng kanilang guro na si Mr. Donald Ripley ang isang aparato na gumagawa ng kuryente. Nang penaga niya ang aparato, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Jeremy at nanginginig. Sa oras na iyon, naglabas ng malakas na electric current ang aparato at biglaang napunta ang kuryente sa katawan ni Jeremy, na nagpatulak sa kanya paitaas na parang lumulutang sa hangin. Natakot ang mga estudyante at lumayo. Sinubukan ni Mr. Ripley na patayin ang aparato ngunit nasira niya ito gamit ang isang upuan para mapigilan ang kuryente. Biglang nawalan ng malay si Jeremy at sinuri siya ni Mr. Ripley. Nang hawakan ni Mr. Ripley si Jeremy, nakaramdam siya ng kakaibang bagay. Di nagtagal, dinala si Jeremy sa ospital at ipinaliwanag ni Mr. Ripley sa doktor ang nangyari. Hindi siya pinaniwalaan ng doktor dahil ang ganoong kalakas na electric shock ay dapat na ikinasawi na ni Jeremy o nag-iwan man lang ng sunog sa katawan niya. Pero sinubukang kumbinsihin ni Mr. Ripley ang doktor na dumaan ang katawan ni Jeremy sa isang espesyal na proseso kaya wala siyang buhok. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang nurse at sinabi na tumakas si Jeremy sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Pagkatapos, naglalakad pa uwi si Jeremy at nakasalubong ang kaklase niyang si Lindsay Kelway. Habang nag-uusap sila, palihim na pinapanood sila ng kapitbahay ni Lindsay. Nabasa ni Jeremy ang iniisip ng kapitbahay at sinabi ito kay Lindsay. Nang marinig iyon, hindi siya pinaniwalaan ni Lindsay at inisip niyang bunga lang ito ng mga halusinasyon ni Jeremy mula sa electric shock. Makalipas ang sandali, naglakad si Jeremy papunta sa bahay ng kanyang lolo, ngunit pinigilan siya ni Doug at kasamahan niyang si Harley Duncan at sinabihan siyang bumalik sa paaralan. Pagdating nila sa paaralan, dinala si Jeremy sa isang silid kung saan sinabi ng principal sa kanya na ang resulta ng IQ test niya ay nagpapakita ng IQ na higit sa 300, kaya itinuturing siyang napaka-espesyal. Ngunit hindi interesado si Jeremy at humiling na bumalik sa bahay ng kanyang lolo. Si Jesse, na nasa silid din, ay sinabi kay Jeremy na kinuha na ng bangko ang bahay ng kanyang lolo kaya hindi na siya maaaring manirahan doon.
Isang araw, dinala ni Doug at Harley ang mga estudyante, kasama si Jeremy, sa kampang sa kagubatan. Nang gabing iyon, nakaupo ang mga estudyante sa paligid ng bonfire, ngunit mag-isa si Jeremy kaya nilapitan siya ni Doug para makipag-usap. Habang nag-uusap sila, biglang kumidlat sa langit, at sinabi ni Jeremy na nararamdaman niya ang ugong sa loob ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Jeremy na tinamaan ng kidlat ang kanyang ina habang siya ay buntis sa kanya, kaya marahil siya'y naiiba. Kinaumagahan, naglalakad si Jeremy mag-isa sa kagubatan nang sinimulan siyang guluhin muli ni John at kaibigan nitong si Mitch. Biglang itinutok ni John ang rifle kay Jeremy, ngunit bago niya maputok ito, isang putok ng baril ang narinig mula sa malayo, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa kagubatan. Tumakbo sila papunta sa pinanggalingan ng putok at nakita nila na binaril ni Harley ang isang deer. Nang makita ni Jeremy ang naghihingalong deer, naramdaman niya ang sakit at takot nito. Hawak ang deer, hinawakan niya rin ang palso ni Harley at inilipat ang sakit ng deer sa kanya. Nagsimulang maramdaman ni Harley ang sakit, kaya itinutok ni John ang baril kay Jeremy at sinabing bitawan niya si Harley, ngunit hindi siya nakinig. Sa kabutihang palad, kinuha ni Mitch ang baril ni John at nailigtas si Jeremy. Pagkatapos nito, dinala si Jeremy kay Jesse. Tinanong siya ni Jesse kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit hindi sumagot si Jeremy at sinabi lang niyang gusto niyang umuwi. Sinubukang ipaliwanag ni Jesse na hindi siya maaaring umuwi, na ikinagalit ni Jeremy. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang basagin ang salamin at mga ilaw sa silid. Hindi alintana ang takot ni Jesse, naglakad palayo si Jeremy at binalaan siyang huwag siyang pigilan. Samantala, si Doug ay nasa bahay at kausap ang family doctor na may dalang masamang balita tungkol sa kondisyon ng kanyang asawang si Emma. Sa mga sandaling iyon, hindi niya maunawaan kung bakit patuloy pa rin si Emma sa pakikipaglaban, ngunit naramdaman niyang mayroon siyang gustong iparating. Nakalulungkot na hindi makausap ni Doug si Emma, na mahina at nakahiga sa kama. Kinabukasan, mag-isang nakaupo si Jeremy sa dining room nang lapitan siya ni Donald. Sinabi ni Donald na naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Jeremy matapos ang pagkakuryente. Sinabi pa ni Donald na pagkatapos niyang mahawakan si Jeremy, pakiramdam niya ay bamata siya. Pinayuhan niya si Jeremy na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa oras na iyon, nais ni Donald na tulungan si Jeremy na magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at ipinangakong hindi siya pagsasamantalahan. Sa wakas, pumayag si Jeremy na makipagkaibigan kay Donald matapos siyang makumbinsi. Samantala, binisita ni Doug si Harley sa bahay nito at nagulat nang malaman niyang itinapon ni Harley ang lahat ng kanyang baril. Kahit na mahilig siya sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Harley na matapos niyang maramdaman ang sakit ng naghihingalong deer dahil sa kapangyarihan ni Jeremy, na-trauma siya at hindi na niya kayang humawak ng baril. Nang marinig ito, nagpa siya si Doug na humingi ng tulong kay Jeremy upang makausap ang kanyang may sakit na asawang si Emma. Di nagtagal, dinala ni Doug si Jeremy sa kanilang bahay at ipinakilala siya kay Emma, na labis ng may sakit. Maingat na hinawakan ni Jeremy ang noo ni Emma upang makapasok sa kanyang isip. Doon, nalaman niya na ayaw ni Emma mamatay nang hindi suot ang kanyang singsing sa kasal at umaasa siyang magkakasundo sina Doug at Steven. Naalala ni Doug ang pagkakataon kung kailan nawala ni Emma ang singsing sa nyebe habang naglalaro ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ni Jeremy, sinabi ni Emma kay Doug na natagpuan ni Steven ang singsing at inilagay ito sa isang pilak na kahon sa tabi ng kanyang kama. Napaluha si Doug nang marinig ito at agad na isinuot ang singsing sa daliri ni Emma. Niyakap niya si Emma, na nagmulat ng kanyang mga mata sa huling pagkakataon upang magpaalam sa kanya. Pagkatapos nito, dumating si Steven at niyakap siya ni Doug, nagpapakita ng kanilang pagkakasundo matapos ang mga taon ng hindi pagkakaunawaan. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Jeremy sa isang perya sa bayan at nakilala si Lindsay, ang tanging tao na hindi siya nakikita bilang kakaiba. Habang nag-uusap sila, hinawakan ni Jeremy ang kamay ni Lindsay. Ipinaramdam sa kanya ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang ama na iniwan siya dahil sa kanyang albinism. Sinubukan ni Lindsay na aliwin si Jeremy, sinasabing magiging siya ang pinakakahangahangang tao sa mundo. Di nagtagal, naghalikan sila, na nakatawag ng pansin ng mga tao sa paligid. Nang oras na iyon, nakita sila ng ama ni Lindsay at nagalit, halos pag-alitan si Jeremy sa paghalik sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, dumating si Jesse at tinulungan si Jeremy, humihingi ng paumanhin sa ama ni Lindsay bago siya dalhin palayo. Pagbalik ni Jeremy sa dormitoryo, nag-impake siya ng gamit at balak bumalik sa bahay ng kanyang lolo dahil naramdaman niyang hindi siya tinatanggap. Habang papaalis siya, nakita niya ang ilang kabataan na naglalaro ng basketball at huminto siya upang manood.
Sila pala ay sina John at ang mga kaibigan nito, na madalas na nangaasar kay Jeremy. Doon, nakita siya ni John at hinarang ang daan niya sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang sombrero. Sa halip na lumaban, binasa ni Jeremy ang isip ni John at ibinunyag na inaapi siya ng kanyang amain. Nang marinig iyon, mas lalo pang nainis si John. Nang makita ni John na malapit ng umulan, hinela niya si Jeremy sa bakuran, hinubad ang kanyang damit, at itinulak siya sa maputik na tubig upang siya'y mapahiya. Sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Jeremy ang kahihiyan kaya ginamit niya ang kanyang electromagnetic powers na nagtapon kay John at sa kanyang mga kaibigan. Di nagtagal, nagising sina Mitch at ang iba pa. Maliban kay John, kinapa ni Mitch ang pulso ni John at napagtantong tumigil na ang tibok ng puso nito. Sa takot, ginamit ni Jeremy ang kanyang kuryenteng kapangyarihan upang iligtas si John. Bilang pasasalamat, nagpa siya si Mitch na tulungan si Jeremy na makatakas mula sa dormitoryo. Nakahanap ng paraan si Jeremy na sumakay ng palihim sa isang sasakyan na papalayo sa dormitoryo at nakarating siya sa bahay ng kanyang lolo na ngayon ay wala ng laman, dahil kinuha na ng bangko ang lahat ng gamit. Di nagtagal, natagpuan siya ni Jessie at inaliw siya, sinasabing makakahanap siya ng mas mabuting lugar kung saan tatanggapin at maiintindihan siya ng mga tao. Maya-maya, sumama rin si Donald at balak nilang dalhin si Jeremy palayo. Kasabay nito, dumating sina Doug at Harley at pumayag na papuntahin si Jeremy. Nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong upang magkaayos sina Doug at Steven. Biglang kumulog at si Jeremy ay tumakbo patungo sa bukid upang tamaan ng kidlat. Sumunod sina Jessie, Harley, at Doug, sinusubukang pigilan siya. Sa pagtatapos ng pelikula, tinamaan si Jeremy ng kidlat at naglaho. Samantala, sina Jessie, Donald, Doug, at Harley ay tinamaan din ng kuryente mula sa kidlat na nagdulot sa pagkawala ni Jeremy. At dyan nagtatapos ang pelikula.